ang aming arrangement ni Brad Francis, may kapatiran naman po sa Tarlac. Supposedly akong pupunta ron ng Thursday and Friday. Pero nagkakami siya pupunta, so hindi ko alam na ako magsishare ngayon. Pero dahil kalooban niya, gusto kong magkasalo-salo tayo. Akin muna hinihingi ang presensya ni Sister Jera, Sister Maika, yung mga anak ko sila eh. Saka si Sister Chip. Dito kayo sa harapan ng kayong sugong tagabasa. Maiksi lang ang aking mensahe na bibigay. Buksan nyo ang 1 Corinthians, lahat magbukas. Yung mga walang Bible, pakitulungan nyo nandun. At least for the time being lang. Kahit ngayon, makapagbukas sila yung hindi pa nakapagbukas. Ipahiram nyo muna yung Bible nyo doon sa mga bisita natin. Pakibuksan nyo ang 1 Corinthians 5, 1-8. 1 Corinthians 5, 1-8. At sasabi tayo sa Matthew 24, 45 at 49. Ako nang babasa siguro dito para makaantay mo oras. Mike, bago ako magalangin. Bigay mo kay Bayayed ah. Ito. Ito na. Ayaw, palit-palitan tayo sa mga. Kakalawa. Sundan natin mga kapatid, sundan natin yung talata. Dati pala kasi, yung mga bata, tulungan. 1 Corinthians 5 verse 8. Therefore, let us keep the peace, not Verse 1. Verse 1 up to 8. one. Sa kasalukuyan na nababalita na sa inyo'y mga pakikiapit at ang kanyang pakikiapit ay wala. Kahit sa mga higpit na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. 2. At kayo mga mapagpalalo at hindi kayo pagkos ng halupay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng lugar dito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Akin ang hinatulan na ang gumawa ng mga bagay na ito na tulad sa ako'y nangangarap. Verse 4. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, na nagkakatimpul kayo ng ang Espiritu na naglayang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. 5. Upang sa ganyan ay ibigay kayo sa kanya sa ikahawasak ng kaniyang laman. Upang ang Espiritu ay magliligtas sa araw ng Panginoong Jesus. 6. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuli. Hindi ba ganin nyo nalalangan na ang kaunting libadura ay nagpapakumbok ng buong limpak. 7. 8. 7. Verse 7. Alisin ninyo ang anumang libadura upang kayo maging bagong limpak. Natulad sa kayo walang libadura sapagkat ang kordero ng ating Paswa ay naihain na sa mga tuwid pagkasal sa Kristo. Kaya nga ipanginin natin ang Kristan, isa sa mga libadura, isa libadura man sa masamang akalan at ng kasamaan, hindi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Buksan natin ang Matthew 24, 45 up to 49. Matthew Islam babasahin, mas hindi na natin na-expound doon. At least para may foundation na ako share. 45 to 49. Tigilan mo yan yun ah. Sino nga bagang alipin na matay at matalino ang pinagkatiwalaan? Ang pinapatingnan ko sa'yo yung verse. Huwag kang gumawa ng kung ano-ano. Sila ay bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Brother Mena. Papalad niya ang alipin 45, 46. dumating ang kaniyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ay kaniyang ginawa. 47. Kagagawa ng sinabi sa inyo na sa kanya'y may pagkakatiwala ang lahat ng magunang yan. Pag-aari. 48. Tatapos ko naman sa mga alipin niya o ay magsasabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. At magsimula. 49. At magsimulang bubugin ang mga Tumingin ka dito kaniyang mga kapwang alipin at makipagpakainan at makipag-inuman sa mga Lasing.
Tuloy pa, sige, tuloy pa. 50. 50. Darating ang Panginoon sa alipin niya na araw na hindi niya hinihintay at Oras na hindi niya nalalaman. na hindi niya nalalaman. Magsiyoko tayo at pikit ang ating mga mata. O takilang Pikit Ama, din. mapagpalang Diyos. Sa pinabasa mo, O Lord, na mga talata na pinasulat mo sa iyong lingkod na si Pablo, maging sa mga binigkas mo, Panginoon, sa gospel mo, O Lord, na Matthew 24:45-49. Isang pagpapalaala, Panginoon, na hindi totally ang kaganapan ay sa panahon ngayon, kundi ito ay sa panahon namin, Panginoon. Lord, sa mga ginagawa mo sa aming kalagitnaan, sa mga bagay, Panginoon, na pahayag na pinapakita mo sa amin, sa mga paghihirap para sundin namin ito, Panginoon, lagi kang nakaalalay. Sa umaga, sa hapong ito, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, basbasan mo ang bawat isang kapatid na nandito, mahina, nagkukulang, nagkakasala, malakas man, Panginoon, tulungan mo, Panginoon, sapagkat sa iyo lang nagmumula ang kalakasan. Lord, ang kalakasan, Panginoon, ay sa iyo nang gagaling, kaya Lord, mangyayari ang bawat isa ay walang mahina. Sa aking mga bibigkasin, Panginoon, dalangin ko na hindi ito makasakit na pananakit lamang na walang kahulugan o kamuluhan. Kundi ito, Panginoon, ay maaring masakit, subalit, Panginoon, magiging kagalingan dun sa aming mga kahinaan. Lord, narito po ang iyong kongregasyon na binigay mo sa mga elder. Salamat sa isang pagkakataon, Panginoon. Ako'y pinagsalita mo sa kanilang kalagitnaan. Gawin mo, Panginoon, na pagpapala ang lahat ng bagay na ito at dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang mamapurihan nila sa tuwi-tuwi na maging tungtungan ang lahat ng ito, Panginoon, upang lalo kaming magsikhay, lalo kaming magpakatatag, lalo kaming magpuminit, lalo naming tutdin ang iyong mga pahayag ngayong huling panahon. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi natin, praise the Lord. Sa mga bago lang na nandito, kung may marinig kayong maaring kakaiba, gaya ng narinig nyo kanina kay Pastor Lito, gawin nyo itong bagay na katanungan na gawin nyo mamaya, itanong nyo sa sentrumin. Huwag nyo siyang palalakasin. Ano kaya to? Sa bagay lang na yan na hindi naiintindihan, makikita ng Diyos, mahal nyo siya. Maraming taong makakarinig ng salita ng Diyos, pinabaliwala nila. Nasa loob ng iglesia, nasa labas, nasaan man sila, baliwala sa kanila. Maaring marunong, nakakaintindi, matagal ng mananampalataya, baliwala. Sa inyo ngayon, na sino man na nakarinig ng salitang ito, mas pinagpala kayo kung iingatan nyo ang bagay na ito. Magtanong kayo mamaya sa oras ng self-proving. At yan yung essence ng tinatawag nating communion within this time. Ano ang communion? To talk with God. How the way you talk with God? Just to pray lang ba? Kasama rito na ang bawat isa ay nagbibigkas ng salita ng Diyos. So I hope, kung kayo may maririnig na kakaiba sapagkat ang mensaheng ito ay ang intent and purpose, particular muna ay sa iglesia ito. Kung mayroon kayong makita na makakabuti sa inyo, keep it in your heart and do it. Amen? Amen. Kung gusto kong talakayin ang isang pangkaraniwang talata, pansinin nyo ang 1 Corinthians 5. Hindi ko na uulitin. Makikabakit yung oras natin. Mga 30 minutes lang ako. Ang topic dito ni Pablo is about fornication. Sino nakakaintindi ng salitang fornication? Please raise your hand. Taas ang kamay. Fornication. Ako, hindi ata. Hindi nyo alam fornication. Ang fornication sa Tagalog ay pangangalunya. At kung papansinin nyo sa talatang yan, binabaybay ni Pablo, mayroon siyang pinabanggit yan na mayroong pangangalunya sa loob mismo ng iglesia. Ang fornication na itong binabanggit niya is about the physical fornication. Papansinin nyo ha, sabi niya gano'n, meron nga riyan kanya, babalitaan kayo, na sariling asawa ng kanyang tatay, inaasawa niya. Malalayan, sabi niya gano'n, patindihan. At habang tumatakbo tayo, papakita ko sa inyo bakit ganun. At biglang pinasok niya pagdating ng verse 7 and 8, bakit napunta sa komunyon? Sa libadura. Mahalaga pala ito. Mahalagang i-connecta natin yung sitwasyon natin ngayon. Maring hindi ito naintindihan ng ibang iglesia, pero pinapakita ito sa ating kalagitnaan. Ano ang nasa likod nitong fornication na to? Ang fornication na to pwedeng. Dito meron tayong topic. Kaya nga meron dito sa Mystery of Marriage,
Physical fornication, physical marriage is salvation for physical fornication. Dapat mag-asawa kang physical kasi para hindi ka nanakalan yung physical, palipat-lipat ka. Nakita nyo? Nasusuklap tayo sa physical fornication. Yan, iba na naman ng LCM, iba na naman ng asawa, nagpalit na naman, ganito naman, ganyan. Ano ang talagang punot dulo niyan kung papansin ninyo? Mayroong spiritual na mali. Paano nagkakasala ng spiritual ng physical fornication? Ikaw ay mayroon ng asawa na lalaki. Pero ikaw ay sumasama pa sa isang lalaki din. O, ito. O, gawin ko, lalagyan ko ng sungay. May asawa ka na, nangangalunya ka pa sa ibang lalaki. Nasusuklang tayo yan, nakakahiya. At hindi dapat nagaganap yan sa iglesia. Pero di nyo ba napapansin, pag tinanggap mo ang mensahe, higit sa lahat tinanggap mo, walang iba kundi si Kristo bilang asawa mo. At ikaw, may binanggit ka din na rito, pinagpatotoo mo rin ang umiyak. Pag ibinigay mo na ang sarili mo kay Kristo, kasal ka na o asawa mo si Kristo spiritually, hindi ka na dapat mangangalo niyang spiritual kay Satanas. Mas mabigat na pangangalo niya doon. Nakikita niyo? Resulta lamang ang physical fornication ng spiritual fornication. Pwedeng hindi ka nagkakasala ng physical na pangangalo niya, pero ang puso mo pala wala na kay Kristo. Amen? Medyo ano yan, masakit yan. Masakit pakinggan at masakit kay Kristo yan. Kung sa isang literal o physical na asawa, yung tinatawag sa sorry for the word, pero gagamitin ko lang, yung pinependeho, nakakainis yan at nakakahiya yan. Yung iba sabi niya, hindi ako papayag. Kay Kristo, ganun din. Mas masakit kay Kristo yan. Bakit tayo kailangan sa iglesia? We are attending church every Sunday. Nagre-report tayo. Ang topic natin dito, alam niyo mga mahal sa mga magulang, kahit yung mga bisita rito ng bagong dating ngayon, I hope, maaaring sa iglesia ninyo, anumang sekta kayo pinabibilangan, same pattern lang yan. Si Satanas ay Satanas sa Katoliko, Protestante, Lutheran, Methodist, Baptista, dating daan lahat. Si Satanas ay Satanas, kahit dito sa church na to. At ang sisirain niya sa inyo ay ang spiritual na fornication. Pwede ka sabi ko na hindi mag-physical fornication. Pero ang puso mo pala na kay Satanas na because mas pinahahalagahan mo ang bagay ng sanlibutan ito. Malayo ang puso mo kay Kristo. To begin with, mga magulang, dahil ito ang topic natin. Bago ako ituloy sa talatang 1 dito. Simple lang ito. Meron tayong topic na binabanggit. Ito. Ano yung PDT? Pwede may magsabi? Personal devotional time. Personal devotional time. Pakisabi, personal devotional time. Personal devotional time. Kayo bang mga magulang? Takbo ko na agad dito. Good servant ka ba? Yung anak mo. Walang prayer, walang devotional booklet, walang tracts. Good servant ka ba? Hindi. Kung hindi mo pinagagawa yan sa iyong mga anak o sambayan, wala kang pakialam. Pero sabi nga doon sa tracts sa libro natin, binabantay mo anak mo, baka pumasok, hindi nag-toothbrush ng ngipin o nagputol ng kuko, takot na takot ka o hindi kumain ng almusal. At sa alala ka. Pero pagkising sa umaga, hindi mo tinitingnan kung siya ay magkaroon connection kay Kristo kahit peke lang. Bangon, mag-pray ka. Tinuturuan mo muna siya as by law ng personal devotional doon sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Simple lang itong sinasabi ko. Pwedeng tayo, nagpupuri, masaya tayo. O ikaw yung nakikipaglasingan. Revive ka. Umaattend ka ng Sunday. Yung katabi mo, hindi mo nakikita na anak mo mismo hindi nagbubuklat ng Bible. Sorry for this, ha? Sorry kung kayo'y nasasaktan, pero hindi ito sorry dahil si Kristo nagsasabi. Amen ba kayo dyan? Pati magdamdam. Mga kapatid, ang iglesia nito ay laging nakahanda kayo ay alalayan at tulungan. Kung dumating ang oras na may nararamdaman kayo, anong gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Totoo ito.
Huwag na kayong magtago-tago, huwag na kayong magmaang-maangan. Huwag nang patigasin ang puso. Pakibuksan, walang salamin. Pakibuksan mo yung 7. 1 Corinthians 7. 1 Corinthians 5:7. Kung kayo ay isang individual na naririnig nyo ang sinasabi kong ito, huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Tama si Sister Ala. And Sister Ala, I encourage you, balikan natin yung mga masasayang panahon mo. Maging ilaw ka muli. Sabi ni Brother Lito, ano yan? Oh, yung ilaw. Ilawan ulit ito. Sabi ko sa kanya kanina, pailawin mo ulit bago pinrich ni Brother Lito yan. Binulungan ko na siya. Pailaw kami. Kayo mga nag-umpisa ng iglesia ito, nandyan. Oh, hindi ko nababanggitin ng pangalan ng mga nag-umpisang kabataan dito. Pailawin niyo ulit. Para itong mga nagkukuling-kuling rin na kabataan na nakikita nyo ngayon na nagtatakbuhan dito, mag-umilaw din sila. Otherwise, kayo yung evil servant. Alam niyo ba, hindi kayo tinitingnan ng mga kabataan dito kung ano ginagawa? Ba't bumalik kayo? Kaya niyo bang mag-recon na, ay, Sister Jaya, may PDT ka ba? Sino rin kong nagpipula na sire-record sa kanya? Servant of God kayo lahat, hindi lang tatay at nanay. Ang church ko naman sa tatay at nanay, hindi nagpapasesyon para mangyari. Sino magulang kayo ng ganyan? Balikan mo si Limal 1:7. 5:7. Basta. Mabigat lang ako magsalita, pero mabait po ako. Praise the Lord, palampakan natin ang Panginoon. Verse 7. Alisin ninyo ang lumang libatura upang kayo maging bagong lupat, natulad sa kayo'y walang libatura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay nahihain na sa mga tuwing bagay si Kristo. Pinawalang kwenta mo yung pagkakakatay ni Kristo. Meron na siyang ipinapahayag na yung dati mong alam, yung dati mong understanding, yung dating sistema mo sa buhay, sa iyong sambahayan, sa iyong sarili, sa iyong asawa, eh hindi na dapat ganyan ang ginagawa mo. May mensahe tayo rito, may CDT dapat kayo mag-asawa. May PDT mga anak nyo, may FDT. Binabaliwan mo. Nandun ka na naman sa lumang libatura. Balikan mo na yan. Ang daming tutulong na manggagawa rito at kapatiran. Para yan ay baliwalain. Sa mga bagong dating dito, mga kapatid, I encourage you. Kunin yung mga number, bigay nyo number dito sa ibang kapatiran. Pwede tayo magkatulungan kahit kayo umaattend sa ibang iglesia. Ito ay mensahe ng Diyos, hindi sa religion o sektang ito. Ito ay katotohanan sa Bible na hindi na nakikita ng ibang iglesia. Ang ginagawa ng maraming iglesia, binanggit ni Brother Lito, ay nagbanggit kanina, Mother of Carlos. Nagpapalaki lang sila ng mga iglesia ng imperyo. Pero yung mensahe ng Diyos, hindi na nila binibigay sa tao. Nagiging evil servant na rin sila. Ito hindi. Direktahan to. May ginagawa ang demonyo sa lahat ng pamilya ngayon at hindi mo pwedeng tanggihan yan. Ang kailangan natin dito magtulungan at ganapin natin yung iglesia. Huwag tayo magkulang-kulangan. Amen ba kayo? Amen. Ang lahat ng amen, sagot nyo yan sa Diyos. Yung ayaw mong amen, nagmamahamangan ka. May nangyayari na sa anak mo, ayaw mong basagin ang puso mo. Nandun pa rin yung lumang labadura. Ikaw naman na direkta ka na sa Diyos, ayaw mong basagin. Yung lumang labadura pa rin ang iyo na pinatatak mo sa buhay mo. You can say a lot of revelation, you saying that it's a revelation. But revelation is this. A revelation is an information that affects your life. It will change you. Amen? Amen. Huwag na yung dati. Dinaanan na natin yung kamangmangang niya. Pakibasa ang 8. Ulit. Ako nilipad na. Kaya ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang libatura, hindi sila libatura man ang masasamang akala at nakasamaan, kundi si tinapay na walang libatura ng pagtatapat at ng katotohanan. Maling akala, ano? Malis. Akala ko tama ko yung ginagawa ko eh. Nagsasariling diskarte ka na. Ngayon, pag dumating may deterioration na, sisisihin mo yung nakatayo rito, partikular ako. Brother Francis, Brother Mena, si Brother Lito. Nag-aakala ka na, naakala mo tama ka. Pag nagka-problema na, ay huwag kayo magdamdam sa sinasabi ko ha. Pinasasalita lang nito ng Diyos sa akin. Pwede, mag-vacation kayo, huwag na ako patayon dito sa susunod. Ang pagulo lang. Pero realidad yan, mahal ko kayo. Kilala niyo ako for almost 50 years na. Amen. Hindi ako napapagal sa tulong ng Panginoon kung paano ang isang problema ay pagtulong-tulong natin.
Alam nyo ang buhay ko mga kapatid, kung paano sinira ng demonyo ang buhay ko. Ang aking mga anak. At bilang ito, ganti ko sa kaaway. Sinabi ko, maglilingkod ako ng tapat at lahat ng pwede kong tulungan. Ang biyahe ko, kadarating ko lang kagabi, alas 2 galing Quezon. Walang tigil ang lagari ko. Yung lakas na ito galing sa Diyos. Kasi gusto ko maihamon. At itong pagkakataon na ito ngayon, yung revival na nararamdaman natin, huwag na natin putulin yung apoy. Pailawin na natin ang tuloy-tuloy. Yes. Yung kasamahan na ito, hindi ka naman nagsusugat, hindi ka naman pumapatay, hindi ka naman nagnanakaw, hindi ka naman nagmumura. Pero anong kasamaan ito? Yung kasamaan na ito, mayroong mensaheng pinarating ang Diyos sa iyo, maliwanag na, ini-ignore mo. Pakiulit nga yung 5.8 para magandang pakinggan, hindi ko siya yung Sister Gerald. 5.8. Kaya nga ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ang masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na wala libadura ng pagkatapat at ng katotohanan. Kung narinig nyo kanina, sabi ni Pastor Lito, kung mayroon kang tinatago rito, hindi ka karapat dapat na tumanggap ng tinapay. Walang bawal dito ha, mamaya, tinapay lang yan. Gusto ko lang maranasan nyo, at totoo ito, maranasan nyo yung pagkain ng tinapay na walang libadura. Wala pong bawal dito, so huwag kayong aatras. Ang tunay na lumang libadura rito, yung bagay na espiritual sa ngayon. May naiintindihan kayong konti ngayon sa mga bagong nakarinig. Ganapin mo siya kagad. Mas tagumpay ka, mas bago ang, bagong libadura ka kaysa sa lumang libadura ka. Isa kang limpak na hindi pa umuumbok. Nakikita niyo mga kapatid. Mamaya magsasalot-salot tayo sa tinapay. Ang ipinapakita dito, ganito. Kung paano sa isang cell grouping mamaya na hinahakit, pinupurit natin yung tinapay, ito ay nagsisimulo na kakainin din natin yung salita ng Diyos na walang iba sa Kristo. Ako yung tinapay na nahulog mula sa langit. Ngayon ganito, paano mangyayari yan? Balik ka naman ako doon sa sumbat ko. Yung anak ko nga ang pinili niya pagbukas ng gising ng umaga, yung cellphone niya binili mo na, Escort yata yun Ipinangutang pa para magkaroon ng cellphone, nilolodan mo palagi, tapos ang ginagamit, worldly. Kanino nakikipag-communion yan? Hindi siya kumain ng tinapay, na literal, na niluto, makagaya nito. Pero ang kino-communion na niya na word, hindi word of God. Word of God of this world. Gods of this world. Ngayon, sasabihin nyo, puro na lang ang mensahe, pananakit. Hindi titigil ang pananakit pag ligtas ka. Amen. Pag hindi ka ligtas, aalis ka lang dito at ayaw mo na. Hahanap ka ng ibang iglesia, walang tigil. Na ang gusto, lalambingin ka lang. Hindi sasabihin sa iyo ang totoo kasi baka umalis ka. Dito hindi nagpapaalis. Mensahe ang magpapakapit sa iyo rito at mensahe rin ang magpapaalis. Pero I believe, magsabi nga ng amen yung aalis dito. O magsabi yung hindi aalis. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Umaga pa lang, ang kanyang gods of this world na. Pero dahil meron nga tayong training na PDT, marami ito sana yung mga magulang magpa-lecture kayo ng kaunti-unti. Magbibigay ng mamaya, siguro magbigay ng number. Kung nahihiya kayo, okay magpakilala. Magkaroon lang kayo. Sa mga hindi nakakaintindi, yung mga kapatiran dito na nahihiya pa rin hanggang ngayon na magpa-session. Mag-disguise kayo. Kunwari, tiga-ibang church kayo, tiga-ibang planeta kayo. Ano ba itong panato? Ano ba ibig nyo sabihin sa hukum-hukum niya? Ano ba? Sino po ba kayo? Hindi po. Ako po yung tiga Mars. Hindi ko alam yung address ko talaga rito sa estate namin sa Mars. Ano? Para ako, huwag nyo lang pilitin kung sino ako. Magtatanong ako ano. May problema ho ako. Kulit talaga yan. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, paano ko yung anak ko ganito. Ba't ganito Mga po? PDT. O, tuturuan ka, may bibigay ng number dito, kakasulat mga Lord of Ellen. Matagal na po kami mag-asawa. Hindi po kilala ng asawa ko si Kristo. Tuturuan natin ang couple devotional time. Darling, honey, love, honey, babe. Alam mo, nabasa ko rin sa booklet. Si Kristo pala yung ipinako sa krus. Ha? Si Kristo, sasabihin ng asawa mo, ha, asawa ko, serpente. Galing sa ano?
Isipin mo ang katabi mong asawa mo, hindi kilala si Kristo. Nakita nyo, pinatatawa ko lang kayo. Pero realidad yan. Pero kung tayo ay magtutuloy-tuloy, yung CDT, unti-unti natin maituturo yan. Medyo encouragement itong sinasabi ko na sa inyo. Paano pa rin yung FTT? Ano ba yung FTT? Pag-isigaw mga kabataan. Family Devotional Time! Sa television, nung araw, natatapos pa lamang isang programa, to give you an example, yung Marimar. Patapos pa lamang siya, ibang na ibang yung asawa ko dyan natin. Pag nagpapabasa report ako, kasi siya may trabaho nun eh, pakain lang niya ako, papabasa report ako, sabi ko gano'n, babasa report na tayo, eh tamang-tama Marimar, alas 7, prime time. Nako, ito naman ang kaligayahan ko, bakit pipigilan mo pa ako? So, unti-unti nagpapasession ako, nagpaturo ako. Ang nangyari ngayon, unti-unti nawala ang TV for almost 14 years wala ng television. Kung may television man ako, panunuorin namin ay yung sa Panginoon. Amen. Meron pala kami TV. Hindi ko lang napapansin na may TV kami. Meron pala. Meron na. Sabihin, ang isang pamilya, pwedeng pinag-uusapan ninyo, anong ulam natin, anong biyahe natin, magbuburakay ba tayo, saan tayo maliligo ngayong summer. Yan yung kasiyahan ng isang family. Pero ang tunay dapat maging kaligayahan ninyo sa Panginoon. Amen ba kayo? Amen! Pwede naman kayo mag-beach, pero ang pinag-uusapan nyo pa rin siya. Para ma-relax din yung katawan nyo. Hindi ko binabawal yan, ha? Ito ang isa-isang konsepto personal ninyo. Pwede puro tayo magturo sa mga taga rito sa Manalita. Hello, kumusta na kayo? Pwede pa ako magturo sa inyo how to do a personal devotional time. Mga taga rito mismo sa Manalita. Hindi lang para doon sa mga bago kasama ni Brother Eric. Pwede po kami magturo paano ginagawa ang personal devotional time. Paano ang couple devotional time tinuturo? Ang FTT. Dito babalik, sabi ko, Matthew 24:45, ikaw yung tapat na alipin na nagpapakain ng pagkain sa kapanahonan sa kanyang sambahayan. Ang asawa mo ay sambahayan mo. Ang anak mo ay sambahayan mo. Ako bilang patotoo, marami akong struggle. Tuloy-tuloy yan. Pero nagtatagumpay paunti-unti sa tulong ng Panginoon. Huwag lang tititigil. Magpatulong kayo sa mga kapatiran na nakahanda sila riyan. Kukunti pa lang tayo. Hindi pa tayo marami. Pero may mensahe. Sa mga magulang, gusto ko ito, at least dito pa natapusin. Para mawala itong physical fornication nito at siyang nagaganap ngayon na kakatakot ito, ha. Alam mo, nagiging kapalmukha na lang ng nating mga magulang. May nangyayari na sa anak natin, sasabihin natin, hindi lang naman sa anak ko eh. Doon kay sister at brother at anak, ganito rin ang nangyari. Nakita mo, palusot na. Hindi ako nagsasalita na may pinatatamaan ako. Kung may mga nangyari mang ganyan, dapat maputol yan. Kasi may Diyos na nagbabantay sa atin at tumutulong na magbigay ng mensahe. Amen? Amen ba kayo? Amen! Sabi natin, praise the Lord. Praise the Lord! Simple lang po ang iiwanan ko. Magkakaroon tayo ngayon ng mas malinaw at tamang communion. Ito pong tinapay na to, ito ang tamang symbolism ng communion. Hindi po ostya, binanggit si Sister Remy. Ito ay tinapay na walang levadura. Actually, ito ay pag niluto ito sa Israel, hahaluin lang naman sa yan, lalagay sa parang frying pan, tatakluban nila ng bato yan. Ayaw nila kahit konting alsa. Pag naluto, babalik na rin, tatakpan ulit ng bato para hindi siya umubok. Ayaw na ayaw nilang aalsa. Isang pagtitipo yan na ang katawan ni Kristo ay hindi pwedeng may daya, may levadura. Sa buhay natin mga kapatid, may mensahe tayo na wala ng levadura. Kung paano itong tinapay ito walang levadura, kakainin natin, walang tasa, walang levadura. Itong mensahe natin ito, natatapos sa pamilya natin. Kaya meron dito, gusto ko sa hukom, singit ko na lang ito para huli. Medyo bait siya pa lang, kaya hindi ko na yan. Dito sa sinasabi natin, hukom ministry, nagtuturo tayo ng doktrina. Nagtuturo tayo ng ugali. Yung pagkabireyan. Nagtuturo tayo ng tungkol sa tamang pag-aasawa, love, courtship, and marriage.
Marami nito, 20 years, marami ng apo, pero hindi pa pala sila kasal mag-asawa. Kanino? Kay Kristo. At kalimitan ngayon, pagka may nangyari na sa anak, ang gagawin, pakakasal, papahabol para sabihin kasal. Nakita nyo? Ang tapal lamang yung kasal ng simbahan para sabihin hindi ng ano niya. Pero ang pangangalo niya, mas masakit sa Diyos yung spiritual na pangangalo niya. Nagtuturo tayo ng LCM, Love, Courtship, and Marriage. Ano ang tamang pag-ibig? Ano ang tamang pagliligaw? At ano ang tamang kasal? Tinuturo rin dito yung patriarchal training aspect. Yan, kanina tinalakay ng konti ng mga magulang. At yung progressive ministry. So I hope, maging isang kaaya-aya at umpisa ng lahat ulit ito. Tagal na natin tinuturo ito, maging umpisang muli ito ng kapatid. Mga mahal kong kapatid, kahit sa mga anak, magulang ng mga batang ito sila, wala tayo ritong hatulan. Walang hatulan. Magtulong-tulong tayo ngayong uling panahon na ito. Ibalik natin yung dati nating ginagawa. Magpalakasan sa isa't isa, magparekon na kayo, magpasesyon na kayo mga magulang. Panawagan to ng Diyos sa inyo. Huwag na kayong magmatigas ang puso. Harden not your heart. As what happened to Israel, hindi sila nakapasok sa Kanaan. Literal na Kanaan. May binanggit kanina, may rapture. Maiiwanan tayo. Pag hindi natin binubad to, iiyak ka na lang sa Panginoon. Magpa-session na kayo, magpa-schedule na kayo anong inyong gagawin para magawa ang mga bagay na to. At pagpatulong tayong magparekod. Ano ang ginagawa? Hindi kaya ito ng isang nanay at tatay. Nagsama-sama tayo rito para magpalakasan sa isa't isa. Nandiyan sila Brother Eric to support you. May kahinaan ng kapatid, pero may lakas yan na wala kayo. Nagaling din sa Diyos. May kahinaan din ako na nagpapatulong ako sa ibang kapatiran. Pero may kakayahan ako na gusto kong ibuhos sa bawat pamilya. And I hope, wag mawala sa atin yung burning desire na yan. Wag yung nagkita lang tayo rito sa church na to, masaya na tayo. Pabalikan natin kung paano ang dapat gawin to assert authority sa mga anak, unti-unti, to admonish one another. Babalik natin yan. And I hope, hindi kawalan. Nawawala si Brother Francis dito, hindi siya nawawala. Hindi nawawala ang Diyos kasi. Nawawala si Brother Francis, pero binigay sa kanya ng mensahe ng Diyos, mananatili at lalawak ko. Taas na lang ang kamay ng gustong lumakad sa simulahin ito, na ipatupad ang mensahe ito. Taas lang ang kamay. Pakitaas ang kamay. Meron pang ayaw sumali, ha? Sige, sige. Taas ka. Palapakan natin ang Panginoon. Okay? Ayaw mo na namin. Magpipray na. Tapos, sige, pigit tayo at luwak. Tayo yung ipasiritay mo na yun. Amang makapangyarihan sa lahat, maiksi ko ang oras para baybayin ang mga bagay na nais mo. Ang nais ko po, Panginoon, gaya ng iyong pinasasabi sa akin, isingin ko ang mga kapatid na ito, Panginoon. You know, Lord, kung ano yung gift ko sa parting ito. At ako po'y naniniwala ng aking mga binitawan ay isang buong bagay na nasa loob ng mga kapatiran. Maging ang aking mga anak, mahal sa buhay, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay magkaroon ng maliwanag na katuparan sa bawat isa sa amin. Huwag ka pong maglibre, Panginoon. Huwag ka pong maglagpas ng kahit sino nakaupo rito, Panginoon. Kahit yung mga magulang na wala rito, Panginoon, dalangin ko po na pahiran mo sila upang mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na ito. Huwag kami, Panginoon, magkaroon ng paghatol sa mga kapatid na mahina. Bagkos, Panginoon, abutin namin sila nun sa kalalagayang sila'y mahina. Sapagkat minsan, Panginoon, ay naging ganun din kami. At may mga tumulong din sa amin upang kami ay lumakas. Galing sa iyo, Panginoon, yung mga tao niyon. Lord, lalabas kami, Panginoon, na kami yung good servant mo, Panginoon, tapat na alipin, Panginoon. Kung uulitin din namin yung mga bagay na ginawa sa amin, pagmutingan mo, Lord. Sa mga kapatid na narito, Panginoon, na mga dumaan sa mga bagay na hindi mabuti, Lord, alam ko pong inalaw mo yan para lalo sila magsumikap na hanapin ang iyong mukha, na hanapin ang iyong katwiran, at ibinibigay mo naman, O Lord. Salamat sa gabing ito, Panginoon, sa aming gagawing komunyon, narin po ang mga kapatid na nakahanda ang puso. Tanggapin nila, Panginoon, ng may pasasalamat. At pag tinanggap, Panginoon, ang bagay na ito, Panginoon, ay magkaroon sa iyo, Panginoon, ng isang covenante, Panginoon. Isang bagong pakikipagkasundo
na maglalakad, Panginoon, sa iyong kaliwanagan. Nagagawin, Panginoon, Lord, nang higit pa sa dati yung mga bagay na nais mo. Lord, ahiran mo ang lahat ng narito na aking mga kapatiran, mga mahal sa buhay, nanay at tatay. O Lord, dalangin ko, Panginoon, na yung kalakasang ibinigay mo sa bugtong mong anak, Panginoon, ay ipahid mo na rin sa bawat isa sa amin. Hallelujah. We praise you, O Lord, sapagkat ako po'y naniniwala na malalo mo, Panginoon, ngayong pag-iinitin ang mga bagay na sinimulan mo, Panginoon, sa iglesia nito. Sa aming punong tagapag-angalaga rito, si Pastor Romy, dinadalangin ko siya sa Panginoon. Yung Panginoong bagay na binigay mo sa kanya dati, Panginoon, ay muli mong ibalik ng masigit sapagkat kailangan niya, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, na siya ay makatuwang namin ng masigit lalo sa panahon ito, sampu ng kanyang sambahayan. Linisin mo po, Panginoon, ng lahat ng mga bagay na sumisira sa kanyang sambahayan. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat pamilyang narito, Panginoon, na mayroong alalahanin. Lord, alam ko po sa bawat isa rito na nanalangin, naalala nila kung ano yung mga bagay na yon, pagkaloob mo agad ng madalian, mga bagay na yan. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabalik dun sa bagay na nais mo. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa mga bagay na ginagawa mo sa araw ng buhay. Hindi mo namin, Panginoon, mabigkas ng anuman, ang Panginoon, ang aming pasasalamat sa iyo. Dakila ka, Ama, dakila ang iyong kabutihan sa amin. Salamat po. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.